Alright, what's up? What's up? This is Chair Navea. Welcome back to Automatic. Magandang umaga. Good morning. At ito, may konti lang din tayong tatalakayin na shoot to ngayon. Kasabay nung pagtalakay ko din nung belt at sinabay ko na lang din. So para isang bukasan lang ako. Papaliwanag ko naman din sa inyo ngayon ay tungkol sa bola. Medyo gas-gas na yung topic nito, pero ano nga ba mas magandang gamitin natin? It's either straight fly ball or combination. Alright, so shoutout muna kay Charlie Manzanillo, kay Menard Parillas, at kay Joel Chavez na din. Maraming salamat sa suporta. So keep watching. Alright guys, dito meron tayong tatlong klaseng fly ball. Meron tayong tatlong klaseng fly ball. Ito. Actually, apat to. Ginamit ko pang tono noon. Ginamit ko na pang tono noon ay itong una ko nag-fly ball, itong 12 grams. And then, namula na yung 16 grams ko na tatlong piraso. At yun yung combine ko. Kasi hindi ko nagustuhan yung performance nito. Medyo, para sa akin lang para sa akin lang naman, medyo ma-RPM siya. Kumuha ako ng tatlong piraso na 16 grams. Bagay yung bigat niya, umangat. So, tumaas pa yung bigat. Then, nagkaroon tayong combination na 16 and 12 grams. So, that's equivalent na straight na 14. And then, sumunod ko, actually, ito pala stock to. Tatlong piraso na lang yung buo. And then, yung iba, siraan na, tinapon ko na. May mga kanto na kasi. And then, nagkaroon tayo ng straight 14, galing kay K2 Tune. And then, yung last natin, yung nakakabit dito, is 13 grams straight. Ano nga ba magandang gamitin? Straight or combination? Ito, example na lang natin to. So meron tayo dito straight 14 combination ng 12 grams at 15 grams. Yan. Or pwede rin mag-combine ka rin ng 12 or 12 and 14 grams. Okay, yan. So ito yung mga bola natin. Unang-una sa lahat is walang magandang setup ng bola. Kung feel mo yung nailagay mo na bola, kung sa tingin mo maganda na yan para sa'yo, go ahead. It's either, it's either straight or combination pa. Ngayon, pero para sa akin lang naman din, kung ikaw gagamit ka ng combination, for example, ito, kung gagawin mo 14 grams, ito, 14 grams, tsaka 12 grams. Nag-combine ka ng ganyang bola. So this is equivalent. Maglabas tayo ng calculator para, so meron tayong 12 grams 12 grams times 3 plus natin yung 14 grams times 3, tatlong 12 grams, tatlong 14 grams. Ngayon dito, total siya ng 78 grams. Then, syempre, dahil 6 siya, ang equivalent ngayon niya, divide natin sa 6, 13 grams. So, kung ito ilalagay mo, 12 and 14 grams, okay lang din. Siguro, sabihin natin kung meron ka ng existing na 14 grams, and then, gusto mo mag-adjust, ba 12 grams, bili ka ng tatlong 12 grams para makuha mo yung 13 grams na performance. Walang problema, okay lang yan. Pero ito kasi pag sa pulley, di ba, meron nga tayong tinatawag na centrifugal force. Kapag mas mabigat, mababa yung RPM niya. Napaliwanag ko na sa inyo kapag mataas or kapag magaang naman ng bola mo, mataas ang RPM. So, ang nangyayari niyan, kapag si 14 grams
at 12 grams pinagsama mo, so mas mabigat itong 14 grams. So kapag ka, obviously naman, kapag ka nilagay mo ngayon to, si 14 grams at 12 grams, syempre kapag umikot na siya dahil mas mabigat si 14 grams, mauuna siyang umangat. And then masusunod lang si 12 grams. And then sa bandang gitna sila magkakasabay. So anong connection nun? Anong good or bad ito para sa ating mga bola? Dahil nauna na si 14 grams, syempre mag-isa lang siya magpupush ng backplate mo or ng pinaka-pulley mo. Possible mahirapan siya, wala siyang katulong, tatlo lang sila. May tendency kasi na masira yung pinaka bola mo. So nangyayari din talaga to kapag sobrang layo ng difference ng bigat nila. For example, 15 and 12 grams, yung mga ganung bagay. So sa 12 at 14 hindi pa yan masyado. Siguro maaaring masira yan matagal, pero masisira din siya. Unlike sa straight na, let's assume na ito ay straight 13 na equivalent nung 12 and 14. Example, sa 13 grams, since iisa lang yung bigat nila, sabay-sabay silang aangat sa ating pulley dito, sa pulley ramp natin. Walang mahirapan. So, baga tulong-tulong sila na paangatin itong pulley natin or yung backplate. So, ang point ko, kung magkukumbine ka at mag-equivalent lang din siya sa isang buong bola, yun nga, katulad na napaliwanag ko kanina. For example, gusto mo mag-combine ng 12 and 14 para makuha mo yung 13 grams na performance, kumuha ka na lang ng straight 13 grams. So, para walang aberya din para sa'yo, walang masisira. Ngayon, sa combination naman, ngayon, para sa naman ang combination talaga? Ginagamit po ito pang-adjust sa ating, syempre, fly ball. Ito, example. Meron kang 14 grams, straight yan. And then, ayaw mo ng performance niya, sabihin, let's say, ano yan, ayaw mo ng performance ng 14 grams. Nasanay ka dun sa stock mo na 15 grams. Pero, si 14 grams, medyo naging mas magastos sa gasolina kumpara kay 15 grams. Pero ayaw mo naman nung arangkada ni 15 grams. So, gagawin mo, gigitna ka sa kanilang dalawa. Siyempre, ang gagawin natin, 15 tsaka 14. Ito, example natin, 15 grams, 15, 14 times 3. That's equivalent to 87 total. Yung bigat niya. Ngayon, divide by 6 dahil 6 sila. Ito ay equivalent, yung isang bola niya ay nagbibigat ng so divide natin, divide by 6, 14.5. Yan, since wala akong mahanap na 14.5, kung meron man 14.5 dyan na bola, mainam, mas maganda, yun na lang kunin mo para straight lang siya. Or for example, 13.5, 12.5, wala akong makikita ang ganun. Sa combination mo siya makukuha. Doon po ginagamit yung combination natin. Kaya kung gusto mo mag 13.5, edi 13 and 14 grams. So ganun na ng pagkukumbina. So magkadikit na bigat. Like ito, 14 and 15, in between nila yung bigat niya. Gusto mong kunin yung 13.5, gagawin mo is 12 ngayon and 15. Tulad ng sabi ko kanina, masyadong magkalayo yung bigat nila. So mahihirapan si 15 grams na paangatin to dahil wala siyang katulong na 12 grams. Sobrang late nito. Sobrang magkalayo yung bigat nila kumpara sa magkadikit yung bigat. Dahil hindi sila nagkakalayo. So kung madelay man si mas magaang, konting-konti lang. Ayan, sa pagtotono, so ginagamit natin yan, either straight or combination kapag ma-feel mo ayaw mo ng performance ng 14 grams. Ayan, ayaw mo ng performance ng 14 grams. Gusto mo medyo konting galit pa sa makina ang gusto mo mangyari, mag-combine ka ng 13 grams. So, papasok itong 13 grams.
So kaya ako nagkaroon ng flyball set ng 12. Nandito yung 13, 14, tsaka 15. So yan lang yung naging flyball ko. Actually binili ko lang naman dyan is 12, 13, 14 lang. And 16 syempre extra. Pero yung set dito, ayan dito, hindi mo kailangan ng sobrang daming flyball para makuha yung tamang bigat. Okay, so yun lang naman yung gusto kong iparating ngayon sa mga flyball. Meron lang din nagtanong. Okay, so that's it. Siguro sana nagkaroon tayo ng kahit konting idea. Hindi man grabe yung napulot nyo dito, pero idea, at least yung idea na napulot nyo, nakuha nyo yung the fact na yung combination pala dapat pang ganito, or dapat pala yung bigat niya hindi magkalayo, diba? Yung mga gano'n, kahit mga simpleng bagay, kahit sana kahit paano nakatulong itong video na to. As of now na nire-record ko itong video na to is nasa kasing konti na lang magti 3K na. Maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood pa rin kahit boring yung mga video natin, diba? And until next episode, see ya, bye bye.